Okay, so discuss natin, balik tayo sa fundamentals. This one is involving the conversion of units. SI to US, vice versa, or SI to SI, US to US. So, sige. Lakihan ko nga. Okay, so ito, sagutan natin mga na-compile ko. Iilan lang. So this will be part 1. Part 2 if gusto niyo pa. Nagustuhan niyo. Okay, so yun, password yun, no? May 1994. A gigapascal is equivalent to, dito, tingin tayo sa, or dapat kabisado na to. Siguro naman, familiar na dito, di ba? Ang deci, parang divide by 10. Yan. Deci, divide by 10. Divide by 10. Centi, divide by 100. Centi, divide by 100. Milli divide by 1,000, times 10 to the negative 3. Micro divide by 1 million. Nano divide by 1 billion. Pico divide by trillion ba sunod? 1 trillion. Ayan. So, ang gigapascal ay yung counterpart pala niya, paangat pala. So, i-blow ko na lang. So, di ba, andito yung base. Nasa gitna. So, ito, deca times 10. Hecto times 100. Ayan ko nga. Hecto times 100, kilo times 1,000, mega times 1 million, giga times 1 billion. So, ayan. Or 1 times 10 to the 9. Yung tera naman, 1 times 10 to the 12. Meron pa to eh. Meron pa tong femto, yoto, yokto ba yun? Ato. Tama ba? Ayun, kulang pala to. Nakulagay ko. Meron pa yan. May extension pa yan. May 15, may 18, 21. Yeah, pero yan lang naman yung common. So, yun, password yun, no? Gigapascals is equivalent to. So, yun yung giga. Yan, pwede nating i-replace yan ng times 10 to the 9. Di ba? Ginagamit naman yan sa solution. Times 10 to the 9. Yan. 1 times 10 to the 9 pascals. Yan. Ganun lang. 1 times 10 to the 9. 10 to the 12th power is the value of the prefix. Ayun na. 10 to the 12th. Tera yan. Di ba? Ano bang alam nyo? Ano ginagamit yan? Sa bytes. Kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes. Or sa hilig ko sa price. Spot core. Mega, giga, tera. Ayun. So that's tera. Theta. Yan, theta. Angle theta. Theta. Micro or mu means, ay nabanggit ko na yun kanina, 1 times 10 to the negative 6. Ang milli, baka malito, milli yung divide by 1,000. Ang micro divide by 1 million. Okay, times 10 to the 6. Negative 6 turner. Micro. So, prefix pico, yan, pababa yan. Times 10 to the 12. Opposite siya ng tera. Ayun na, tandaan na lang. Counterpart siya ni tera. Times 10 to the 12 si tera, si pico. Times 10 to the negative 12 or divide by 1 trillion times 10 to the negative 12 of a unit. Prefix nano is opposite to. Opposite ulit. Ang nano ay times 10 to the negative 9, no? Nano, ayan o. Opposite siya ng giga times 10 to the 9. Times 10 to the 9 times 10 to the negative 9. So, ang nano is opposite ng giga. Ayan, importante din kasi yan. Ito na yung conversion talaga. Ano lang yun, energizer lang yun. So, how many cubic feet is 100 gallons of liquid? So, dapat, alam mo to. Dapat alam mo yan. So, 1 cubic feet ay 7.48 gallons. Pag 100, dapat alam mo yon, di ba? So, nasa calcu ba yon? Sige nga, try natin. So, 1 cubic feet, ang alam natin ay, base dito, 1 cubic feet ay 7.48 gallons. Kaya ba yan sa calcu? Kung nakakanon ka, sige, try nga natin yan. So, 1 cubic feet, by simply knowing 1 cubic feet, 1 cubic foot pala, feet ng feet, singular pala yan,
is 7.481 nga yun eh. 48 lang ba pinapalagay dyan? US gallons kasi may British gallons eh. Nasa calcio din natin yun, US gallons. So, ayan. So, how many cubic feet of 100 gallons? So, 100 gallons daw. US yan. US nga ba? Ayun, nakikita ko na nga eh. So, ito lang, unit analysis, kailangan mo lang mag-cancel yung gallons. Kasi kapag nag-multiply ka, parang nag-multiply ka lang din naman ng 1 nito, di ba? Kasi equal naman sila. 7.48 sa 1 cubic foot. Di ba? Ito ay just 1. Equal lang yan sila. Para lang makancel mo yung gallons, gallons, gallons. Tama ba? So, 7.48 gallons. How many cubic feet is 100 gallons of liquid? Baka ano yan? Tama. 100 gallons, 7.48 gallons, 1 cubic feet. Divide mo lang. 100 divided by 7.48. Oh, ano yan? Oh, 13.37. Oh, munti ka na dito. 74.8. 13.37. 13.37 cubic foot na yan. Cubic feet. Now, what if di mo makabisado to? 7.48 gallons. Kaya ba yan palabasin sa calcu? Kaya yan. Oh, talaga? Sige, try natin. Ano ba meron sa calcu? Lagyan punta nga tayo sa convert. Saan ba yan? Volume yan, di ba? Capacity yan. O, meron tayong gallons, liters, British gallons, pint, and fluid amps. So, ang kailangan mo lang, ayun, meron kang liters. Eh, di ba mako-convert mo yon sa cubic meter? Oh, ayun. Dapat yun na lang. Kahit yun na lang alam mo. Kahit yun na lang. Ito 1,000 liters, 1 cubic meter. Kahit yan na lang. 1,000 liters ay 1 cubic meter. So, another kailangan natin. Kahit yan na lang kabisaduhin mo. 1,000 liters is equal to 1 cubic meter. Kaya na yan. Okay? So, paano yun? Ano ba yung meron tayo sa kanon? So, may ano ka, gallons, no? So, ang sabi, 100 gallons, gagawin mong cubic feet. Sige. So, pero ang mabibigay mo lang ay gallons to liters. Lagay mo 100 gallons. Kaya yan ang calcu pa gallons. Punta ka sa layo pala ng pinuntahan ko. O gallons. Ilan ba yan pag British gallons? 83. Okay. 1, 2. So, parang ang 1 gallon ay 2.8 ng British gallons lang. Ganon, karang ganon. Pero di tayo interested dyan. Dito tayo sa liters. 378. Oh, yun pa nga lang eh. Oh, dito. May another formula na kaya na palabasin dito. Meron ba dito yun? 3.7. Yung 3.78. Wala. Pero madalas din kasi ginagamit yung 1 gallon. 1 gallon ay 1 gallon ay, yan, 3.785 liters. Yan, kaya ng calcu yan. Ba gallons to liters. Wala dito eh. No? Gallons, cubic feet per second. Ayun lang. So, 7.48. Baka sa ibang conversion na table. Pero okay na yun. Kaya naman sa calcu eh. So, kapag 100, 378. Sige, lagyan nga natin yung mismo. Yung 100 na agad. Punta tayo sa convert. Gallons, tapos liters. Ayan na. Meron ka ng in liters. Lagay natin yan sa A. Okay, by calcu na compute natin yan. Ang 100 gallons ay 378.5412. 378.5412. Ano yun? Liters. Kahit yan na lang ito na lang gagamitin natin. Ko-convert na lang natin yan. Para maging cubic meters. 378 pala. 378.5412 liters. So then, para makancel yan, 1,000 liters
ay 1 cubic meter. Cancel to. Liters. Liters. So, divide by 1,000 lang yan. Maging 0.378 lang. No? Divide by 1,000. So, ito na ang cubic meters. Okay. So, ay cubic meters ka na. Lagay na lang natin yan sa B. Oh. Kaya ba yon? Cubic meters to ano? Ano yun? Cubic meters to gallons. Kaya yan. Kasi dadaan ka lang muna sa cubic foot, no? Ayun, dadaan ka lang sa cubic foot. Ano nga ulit meron doon? Kalimutan ko ulit. Convert. Lo. Ayun, no? Gallons, meron ka na. So, liters. So, dadaan ka lang sa cubic foot. Then, yung cubic foot, convert mo na to gallons. Madali na lang naman. For sunod niyan ay meters. So, grabe naman. Ito, meters to feet. Dapat alam mo na to, 0.3048. Kaya ba yan? Or yung 3.281 yung alam mo? Kahit yan lang, yung mga kailangan kabisado. Asterisan ko. Or, meron din pala yan sa calcu, no? Kung ano. Yan. Kung di mo yan maalala, nasa calcu lang din naman yan. Kung babalikan natin, ang 1 meter ay, pwede naman yan, oh. Pero kung kabisado mo na yun, hindi maganda. So meter to feet. Meron yan, meter to foot. Yan, baliktad. 3.281. Pero ang 1 foot to meter ay, 1 foot to meter ay, ayan o, 0.3048. Exact value yan. So, ayan. Kaya na yan ang calcu. Sige, kahit huwag mo na kabisaduhin yan. So, 0.3048 meters. Then, that is equal to 1 cubic foot. No? Ay, 1 foot pala. Now, since naka-cube to, so, i-cube natin tong buong to. Ganun. So, ibig sabihin, madidistribute yan dito, cubic foot, magiging cubic foot, no, magiging cubic foot, test, eto naka-cube cubic meters, ganyan. So, naka-cubic foot ka na, may value ka na in cubic foot, nagay ko nga value. Nasa B yun, di ba? Ayan. Ano na pala to? Naka-cubic meters na, naka-divide na by 1,000. Okay, tama. Then times ko na lang yan 1 over 0.3048. Then naka-cube. Ito na yung in cubic. Ito na pala yan. Ang tanong, cubic feet lang pala yung tinatanong. O kung ibabalik mo yan to, ano ba? Gallons. Ayun, yun pa yung tinatanong. Yung gallons, ang ginawa kasi dito ay gallons, tapos naging cubic foot. Yung una, kasi formula-based, basta kung alam mo yung conversion. Then yung sa pangalawa natin ay from gallons, ginawang liters. Then liters, ginawang cubic meters. Then yung cubic meters, ginawang cubic feet. So ayun na, 13.37. Magkalapit ba sila? Parang hindi, no? 13 point, sino ba yan sa kanina nakuha? 13.368? Cubic foot na yan. 7.48 lang kasi ginamit dito. Ito kasi exact sila lahat eh. Or, medyo more precise kasi mas maraming digits. Ito 7.48. Kung i-convert, mo to, kung gusto mo palabasin to, na naka-gallons, pwede rin naman. No? So, start tayo sa kailangan tayong umabot sa 1 cubic foot. Tapos gagawin nating gallons. Pakita lang natin. So, nag-umpisa tayo sa 1 cubic foot, pero di ko na isusulat 1 cubic foot, ang goal natin, gagawin natin siyang liters, no? So, yun. Then, gagawin nating gallons. Again, 1 cubic foot, umpisa. So, 1 foot ay 0.3048 meters. Iko-cube ko yan, cubic meters na yan. Tapos, alam natin, na 1 cubic meter ay 1,000 liters. Ayun na, naka-liters na tayo. Ayan, lagay natin sa C na lang. Capacity. Joke lang, kasi naka-store na AB eh. So, C naman isunod natin. So, ayan. So, may value na tayo ni C. So, ayan, ano na yan? Naka-liters na yan.
So, punta tayo sa, ayan. So, capacity uli, naka-liters, then convert to gallons. O, di ba? 7.4805, haba pala niyan. 7.48051904. O, di mo kailangan kabisado yung 7.48. Kailangan mo lang cubic meters to feet conversion. Di ba? Dali lang. Nasa calci din naman yun. Kaya itong conversion, 13.37 in that case. Now, how many cubic meters naman is 100 gallon? Oh, nasolve na natin yan. Di ba? Nasolve na natin yan. Nasulat ko ba yun? Dito ka lang mapuputol. 3.78. Divide mo lang by 1,000. O, yan. 0.378. Di ba yun yung nasa B natin? Yan yung nasa B. Nasolve na pala natin ang di sinasadya. How many cubic meters is 100 gallons of liquid? So, 0.378. Tama. Ito yung naka-cubic meters eh. Diba? Ayun o. Naka-liters, divide by 1,000, cubic meters na yun. Cancel yung liters. O, sunod. How many cubic meters naman is 100 cubic feet? Ayan na. Napakadali na yan. Kaya na yan erekta. O, unahin mo. O, ito na lang. Ito na gamitin ko at di na ako gagamit ng conversion. Kung alam mo na. 100 cubic feet. Cubic feet yan. So, 1 foot ay 0.3048. Diba? Mapapalabas mo naman ito sa calcu. Cubic meters. So, ayan. Since cubic yun, cube din natin yun. Ayan. 2.831. 832 pala. Most nearly gives. So, ayan siya. And then, ano pa? Ito, may fact kasi dito eh. So, sige. Pang hydraulics to, fluid mechanics. So, a 10-liter pail is full of water. A 10-liter pail, volume yan ay 10 liters, is full of water. So, neglecting the weight of the pail, how heavy is the water content? So, ano lang naman yan? 10-liter pail. Neglecting weight of pail. So, ibig sabihin, ano lang to? Density equals mass over volume. Di ba? Density ng water, how heavy is the water content eh? So, density ng water is equal to mass ng water over volume ng water. But ano yan? Mass ng water over volume ng water. Pero ang sabi, naka-liters to. 10-liter pail is full of water. Paano natin ko-convert yan? Gagawin natin yung cubic meters, di ba? Gagawin natin yung cubic meters at di tayo interested sa ganyan na unit kapag hydraulics. I mean, yan yung madalas na binibigay, pero kung convert natin into cubic meters, alam natin na 1,000 liters ay 1 cubic meter. Di ba? Alam na yun. 1,000 liters ay 1 cubic meter. So, na-cancel si liters. Cancel sa liters. So, that is just 10 divided by, kung mental. Parang divided by 1 sa 100 pa. 1 to 0.00. Sumobra ba ako? 10 divided by 1,000. 0. Tama. 0.1. Ano ba sabi ko? 0.00. Sobra ba ako? So, kasi tanggal yung isa, divide by 2 na lang. 0, move 2 places to the left, 1, 2. Ayun, 0.01 nga lang. Sumobra nga ata ako. So, 0.01 cubic meters. So, anong gagawin natin dyan? Ang hinahanap ay water content, mass ng water. So, that is just density. Mass ng water, that is just density ng water times volume ng water. Density ng water, dapat alam na to. At 4 degrees Celsius, in standard, 1,000 kilograms per cubic meter. Multiply natin sa volume na 0.01 cubic meters. So, ibig sabihin, 1,000 times 0.01. So, 10 din siya. 10 kilograms. Ibig sabihin, ano ginamit? Ang 10 liters ay corresponding sa 10 kilogram of water. Ganun lang.
10 kilogram of water. O kaya nga, ang sabi, 1 kilogram of water, may alam ka bang, naririnig mo na ba yung fact na yun? 1 kilogram of water is equivalent, not equal, pero equivalent. Okay, baga parang may constant pa, multiplier, which is yung density nga ng water. Equivalent lang yan. 1 kilogram of water is equivalent to 1 liters of 1 liters. 1 liter of water. So, ayan. So, equal-equal lang yan sila. Kasi, hindi mo sila masabing equal since ito ay volume, ito ay mass. Diba? So, equivalent lang. Since pwede mo silang ma-express. Okay, may tinanggal lang na constant, which is yung density nga ng water. So, ayun, 10 kilograms din yan. And, ayun. Yun lang muna for today. And, I guess that's it. Hope you learned something. Caltech, ha? Kaya na yun. Kaya na palabasin yun. Ayun. That's it. Thank you.